At dumating na nga ang aking in-order na plantsahan guys, dahil hirap na hirap ako talagang magpa-plantsa kapag nagpa-plantsa ako ng uniform ng anak ko, dahil sa sahig lang talaga ako nagpa-plantsa guys. Kailangan ko pang gumamit ng mga kumot na makakapal at saka dublihin ko pa kasi wala akong mapagpa-plantsahan ng mga uniform. Ayan guys, itong binili ko sa online sa aking pag-affiliate sa TikTok. Ayan. So, itong plancha na to ay napakamura lang guys. Alam nyo ba, 434 lang po yan. Yes, 434 lang po yan. Unlike kasi nagtingin ako, nagtanong ako sa palengke. 1,000 yan sa palengke guys. Yung iba naman, mayroon naman nagbibenta ng 750 pero kinakalawang na, pangit na. Ayan siya, may stand siya, may adjust din siya at malaki din siya. So maganda talaga siya at murang-mura lang. At alam niyo po ba guys, kapag halimbawa nag-affiliate ka sa TikTok, kapag bumili ka ng gamit mo, mayroon ka rin automatic commission doon na masisave sa iyong account at mapupunta na rin sa balance mo. So, napakamura na nga ng bili ko dyan. Mayroon pa akong commission. Akalain mo yun, di ba? So, ayan na nga. Binuksan na nga natin. Napaka-excited ko dyan. Ayan. So, ihihila mo lang siya. Ayan. So, tatayo na siya. Di ba? At ang ganda-ganda niya kasi makapal din yung foam niya sa taas at plywood din niyang ilalim. So talagang napakaganda ng plancha na to at murang-mura, swak na swak sa bulsa natin. Lalo na tayo mga nanay, nagbabudget tayo, syempre naghahanap talaga tayo ng kung saan tayo makakatipid. At ito na nga, tinatry ko na kaagad kasi excited talaga kung magplancha na mayroon akong plantsahan guys na ganyan, kabayo ba kasi ang hirap talaga magplancha pag sa uniform ng mga bata. Ayan, tinatry ko muna diyan sa plantsahan kasi yung plancha namin guys, dumidikit yung damit kasi nga sa katagal ng plancha ko, mayroon ng mga dumikit dyan sa ilalim niya. Kaya minsan dumidikit pag sobrang init. Kaya sinusubukan ko muna dyan sa plantsahan para hindi masira yung uniform if ever na didikit siya sa sobrang init. So dahil sa sobrang init at madikit na siya, ginaganyan ko na lang yung pagpaplantsa. Dinadahan-dahan ko na lang para hindi siya didikit at hindi masisira yung uniform. Ayan, madali na lang din naman siyang plantsahin kasi nga mayroon na tayong plantsahan. Kalain mo yun, 'di ba? Napakahirap kasi minsan sa tayong mga nanay, lalo na pag nagmamadali tayo tapos wala tayong plantsahan. Ang hirap-hirap. Minsan nagpaplantsa ako sa higaan, yung unan gagamitin ko. Ang hirap kasi nalulukot to, 'di ba? Tapos minsan yung kumot na ginagamit ko minsan dumidikit kasi ang kumunti namin, din siya, parang manipis at saka mayroon iba yung medyo may balahibo, ganon, dumidikit siya sa plantsahan. So, ayan, hindi na tayo mahihirapang mag-plantsa ng mga damit dahil mayroon na tayong plantsahan, diba? Nakakahiya naman kasi guys kung papasukin natin ang ating mga anak na sobrang gusot-gusot ng mga damit kasi 'di ba? Yung mga iba talagang alam mo naman minsan may mga ibang mga nanay na mga namamansin sa ibang mga bata, sasabihin kapag nakikita yung anak na ang gusot-gusot ng damit, sasabihin kaagad na pabayang ina, hindi na sikaso ang anak, kawawa naman yung anak, 'di ba? May mga ganun mga tao. Lalo na kasi dito sa Metro Manila. Dito kasi sa Manila, talagang marami din mga nakakatingin sa atin, sa mga sinusuot natin. Kaya inuhusgahan nila kaagad yung mga magulang kapag nakikita yung anak na walang asikaso, na nakikita nila na ang anak mo ay gusot na gusot yung uniform. Tapos 'di ba, pati yung pantalon, ganun. Kawawa naman yung anak natin. Unlike kasi sa probinsya walang pakialaman kasi sa probinsya, minsan lang naman mga gumagamit ng plantsa, lalong-lalo na sa mga bukid-bukid na banda.
Ba, mapapansin ka lang naman pag doon sa bayan, pagka yung anak mo doon sa bayan nag-aaral. Pero kung nasa public lang at saka nasa bundok-bundok na, ay naku, wala nang pakialam yung mga nanay doon. Minsan nga walang mga uniform eh. Minsan nga walang mga chinilas. Kami nga dati guys, alam nyo dati guys, nung nag-aaral kami, sobrang kawawang kawawa kami kumpara ngayon. Kasi sa sobrang hirap namin dati guys, kasi ang dami-dami kasi namin, anak kasi ng anak ng magulang namin. Charot. Oo, ganun talaga. Sobrang dami namin. Isang dosena kami. 13 nga sana kami. Matay yung isa eh. So, ayun. Wala talaga kami. Hindi talaga kami nakakaranas ng uniform, guys. Alam nyo ba? Yung damit pa namin, minsan punit-punit. Kasi sa dami-dami namin, hindi na kami mabibilhan ng mga damit. Kaya, pumapasok kami minsan na pambahay lang talaga yung damit namin. Minsan nakakapagdamit lang kami kapag may nagbigay-bigay sa amin ng mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay namin ng mga maayos yung buhay. Uy, shout out pala sa kapitbahay namin dati. Di ko pa talaga siya nakakalimutan, guys. Sila si Istupin, yung apelido, sila si Anini. Talagang binigyan kami ng isang sakong damit na magaganda pa. Binigyan kami dati. Maliit pa ako. Ano pa lang ako nun? Siguro mga 8 ako nun. 8 or 7. Ganun, di ko talaga nagamutan. Nag-uunahan talaga kami sa sako, guys, na pagsusukat. Kasi nga, ano kami ba? Talagang ano kami sa mga damit, lalong-lalo na sa mga uso-uso. Talagang inggit na inggit kami sa mga kapitbahay namin na may mga damit. At ayun, makapagdamit lang kami ng maayos kapag ganun may mga nagbibigay. Tapos kapag pumapasok kami, wala talaga kaming sapatos. Ay naku, hindi talaga kami nakakaranas ng sapatos, guys. Tapos pag pumapasok kami, chinilas lang. Tapos yung chinilas namin, sabi ng papa namin, kailangan yung chinilas namin sa umpisang pasok na sa paralan, kailangan aabot pa yung chinilas namin hanggang matapos yung pasukan. Ngayon, inaiingatan namin yung chinilas namin. Siyempre, magagalit yung papa namin pag wala na kaming chinilas. So, ang ginagawa namin, guys, mula sa amin hanggang dun sa paaralan, ang layo-layo ng babaklayin namin. Lalakarin lang namin halos mga 1 oras yung lalakarin namin. Tapos dadaan pa kami ng kasada, dadaan pa kami ng palayan, dadaan pa kami ng mga bundok-bundok. So ang ginagawa namin, binibitbit namin yung chinilas namin para hindi madumihan, para hindi masisira. Doon na namin isusuot yung chinilas sa eskwelahan na mismo. Kasi pagdating doon sa eskwelahan kasi, binubuli kami pag wala kaming chinilas. Sasabihin na wala daw kaning ganito ganyan, tapos binubuli na nga kami na wala kaming uniform, 'di ba? Bubulihin pa kami ng ano. Pero ang kagandahan lang, guys, kahit ganun yung kalagayan namin, minsan nga pag pumapasok kami, ano lang, sa isang linggo 2 beses, 3 beses, kasi pinapa-absent kami ng magulang namin para tumutulong na magtatanim sa bukid, magtatanim sa palayan, tapos mangunguha ng mga panggatong, magtatanim ng mga gulay. Kaya, tapos minsan nangingisda. Alam niyo yun, pinapa-absent lang kami para sa trabaho. Kaya, kahit ganun yung kalagayan namin, guys, wala kami magamit, tapos minsan lang kami nakakapasok, tapos wala kaming baon. Yung baon namin, kanin lang. Minsan nga, saging lang yung baon namin. Minsan, kamuti lang, kamuting kahoy. Wala kaming ulam, ganun talaga. Pero gustong-gusto pa rin talaga namin mag-aral. Talagang gusto namin mag-aral, guys. Alam nyo ba, guys, kahit hindi kami minsan nakakapasok, kahit minsan lang kami sa isang linggo pumapasok, honor pa rin kami, diba? Di sa pagyayabang, totoo po yan. Na naging honor pa rin kami, na lagi kaming nasa top, talaga magkakapatid, maliban na lang sa ibang mga kapatid namin lalaki, ganun, pero mostly talaga ay ganun, na nakakatanggap talaga kami ng award. Tapos kapag uwian na, nagmamadali kaming umuwi kasi inaabangan kami ng mga batang nambubuli. Tapos inaaway kami, binabato kami. Kasi daw, ang hirap-hirap daw namin, wala daw kaming mga damit, wala daw kaming pagkain. Tapos nung time na yun, guys, dahil wala kaming shampoo-shampoo, minsan wala kaming sabon-sabon,
Yung ulo ko, naku, kinukuto ako, tapos nagsusugat-sugat yung ulo ko. Sa Bisaya ba, nuka-nuka, nya. Tapos ayun, dahil hindi na gumaling yung ulo ko, kinalbo ako ng mama ko. Kinalbo ako, kalbong-kalbo na yung buhok ko. Lalo akong binubuli, guys. Lalo akong binubuli, babatuhin pa nila ako kapag nakita nila ako, ganun. Tapos ginakantsawan nila ako. Sinasaktan pa kami. Ganun yung mga naranasan namin, guys. Kaya nangyayari noon, nahihiya ako na makita nila yung ulo ko kasi binabato nila yung ulo ko dahil kalbo. Nilalagyan ko ng damit na luma, talagang parang pinapandong ko, ganun, para hindi lang nila ako mabubuli, ganun. Pero yun nga, kapag uwian na, nagmamadali kami, tumatakbo kami para hindi namin sila makakasabay. Tapos minsan kapag uwian na namin, minsan may mga mabubuting puso na mga nagda-drive sa jeep. Minsan lang yung jeep doon sa amin dumadaan, guys. Tapos medyo mahal na yun sa amin yung pamasahe. Wala nga kami talagang kabaon-baon. Minsan hinihintuan kami, pinapasakay kami na hindi na kami pinapabayad, 'di ba? Ang galing-galing. Tapos minsan may mga classmate din kami na mabubuting puso. Binibigyan din kami ng mga pagkain. Minsan gusto kasi nila ng kamote, yung baon namin. Binabarter nila, pinapalit nila yung baon nila, yung baon nilang kanin at saka chicken. Yan, nakakain kami ng masarap. Tapos minsan yung papel namin ubos na. Kasi kailangan isang pad lang sa isang taon. Didiskarte na kami kung paano kami makakahanap ng papel. So nangyari, namamayabas kami pag-recess. Kapag recess, nanguha kami ng bayabas. Tapos pinapalitan namin sa kanila ng papel. Kaya dumadami yung papel namin. Yun yung diskarte namin, guys, para makapagpatuloy kami sa pag-aaral. Kasi gustong-gusto talaga namin makapag-aral at makapagtapos dahil may pangarap talaga kami na umangat kahit papano. Ayaw na namin yung ganun lagi yung buhay namin kasi sobrang hirap talaga. Minsan naiiyak na lang kami sa tabi-tabi kasi bakit kami ang sobrang hirap, alam mo yun. Tapos minsan sa bahay pa namin, sobrang hirap pa, hindi pa kami magkakasya sa higaan namin. Sobrang para kaming pinagsisiksik ng sardinas, alam nyo yun. Tapos hirap na hirap talaga kami kahit sabon wala. Kaya pasalamat na lang ako at naibigay ko ngayon sa mga anak ko yung mga pangailangan nila sa pag-aaral. Yun lang, guys, thank you so much for watching, bye bye.